So, ayun. Hello again, guys, for part 2 ng ating Baguio 2 days and 1 night trip last December 17 to 18. Ayun. So, nasa day 2 na tayo. After namin nag-night market for food, kinabukasan, hindi kami maagang gumising. Sinamantala namin yung pahinga, promise. Kasi napunta naman na namin yung iba na yung ibang mga at tourist spots sa Baguio. And parang ang pinunta ko talaga doon is the Christmas Village and yung yun nga, yung bagong Dragon Castle. Tapos, disclaimer lang ulit na yung reviews ko, yung opinion ko is subjective, personal ko yun. Kumbaga, yun yung naranasan ko, yun yung nangyari, yun yung experience, yun yung tingin ko, ganon. So, yun lang, peace. So, ayun, day 2, nagising kami, pumunta ako ng Session Road, Baguio Cathedral, and kasi birthday ko ng 16, so 17, medyo busy nga, hindi tayo nakapag-church. So 18, I made sure na nakapag-church ako. So ayun, nagpunta kami ng Baguio Cathedral. After na mag-Baguio Cathedral, kami, yung Good Shepherd Cafe, dun din yun sa Baguio Cathedral. So, medyo pricey siya. Pero, okay naman yung food. Masarap yung ube cheese pandesal. So, and the butterscotch. Yung bibingka, yung ube bibingka, hindi ko siya gaanong na-appreciate. And then, after ng Baguio Cathedral, bumalik kami sa hotel. Excuse me. Medyo busog pa. Ayun. After ng Baguio Cathedral, breakfast kami sa hotel and grabe, 100/10 yung food. Simple lang yung food. Rice, garlic rice, bali plain rice and garlic rice, and then longganisa, Baguio longganisa, and then danggit, and then pansit, and then egg, sunny side up and scramble, and then fruits, and then breads, and then pancakes, may cereals then I think, and then juice. So, okay ako doon. Kasi, for breakfast, hindi naman talaga, parang sobrang dami ng selection, ganon. Kasi nasasayang din, sa totoo lang. Tapos, after na mag-breakfast, nagpahinga lang talaga kami as in. Sinulit namin yung sandaling bakasyon. Hindi kasi kami makapagtagal. Nagpaiwan yung mom ko sa Manila. So, senior na siya. So, hindi maatim na kalooban ko na mag-isa lang siya. Kung hahabaan ko yung bakasyon, parang ako na walang magtitingin sa kanya, wala siyang kasabay kumain. So, yun. After namin mag-check out, yung gamit pwede mong iwan sa hotel. Alagaan nila yung gamit, as in. Kaya sobrang thankful sa Hotel Venice Burnham, sa staff, lahat ang babait, grabe. Kung pwede lang silang i-rate ng 1,000,000/10, ginawa ko na. So, ayun, pero the best. Talagang quality yung service and hindi naman siya ganun kamahal. Kasi kung iisipin mo, kung mag-check-in ka sa medyo malayo, pero depende sa pangangailangan mo or sa itinerary mo. Kung malayo kasi dun sa mismong town proper,
lagi kang magta-taxi or magja-jeep para makapunta ng palengke, ng Session Road, na kasi nandun yung sentro, nandun yung karamihan ng kainan. So, kung naman gusto mo ng mas matahimik na lugar, syempre dun ka sa mga, medyo malayo sa town proper. Kaya lang kami, based on experience, umakyat kami ng Baguio 2018. Kasi halos taon-taon umakyat kami ng Baguio. So, nung 2018 na umakyat kami ng Baguio, yung hotel namin, hindi siya hotel, transient. So, yung transient namin, medyo, malayo siya sa town proper. Mas malapit siya sa mga Mines View, ganon. Ang nangyari, 7 p.m. pa lang, wala ka nang mabibila ng pagkain. So, kung, halimbawa 7 p.m. di ka pa nagugutom. So, wala ka ng choice. Wala, as in talaga, nung kumain kami nakiusap lang kami sa isang restaurant na malapit na, please na parang sige na, baka pwede nyo kaming i-accommodate kasi nga, wala kami makakainan may mga bata kami. And yung nun is parang ikaw na yung mag-adjust kung ano na lang yung pwede nilang i-offer, yun na lang talaga yung bibilhin mo. Unlike sa town proper kasi, may mga 24 hours na kainan. So, and then yung mga food trip na stalls dun sa Baguio Night Market, hanggang 2 a.m. yata. Hanggang 2 a.m. So, okay yun. Kumbaga, tas affordable. Marami kang choices. Pero kung gusto mo ng quieter side, layo ka sa town proper. Kumbaga, kung para magpahinga, relax, ganyan. Walang problema. And kung hindi naman problem na bumiyahe, kasi ako, nag-commute lang kami. So, wala kaming sasakyan. Pero kung may dala naman kayong sasakyan, okay lang sa inyo na from that point, pabiyahe kayo pa town proper, yung ganon, okay lang yun sa inyo. Kami kasi, puro lakad yung ginawa namin. So, hindi siya okay. So, after namin sa hotel, nag-Burnham. After ng Burnham, pumunta na agad kami ng Baguio Christmas Village. So, ayun, hindi siya gaanong malaki. Pero, enjoy. Talagang may pa-snow. Tapos, ang lamig kasi, tas may pa-snow. Mababait din yung mga staff. Sobra, as in. Yung mga pagkain medyo pricey, pero reasonable naman kasi nasa Baguio Country Club ka. Ang hindi ko lang nagustuhan yung isang ate girl na nagbabantay dun sa tindahan ng raisin bread. Medyo masungit siya. Parang hindi siya accommodating. Hindi ko alam, baka pagod lang siya, ganon. Pero yun, siya lang yung medyo na off ako. Ayun. For Baguio Country Club, Christmas Village, 8 out of 10 dahil dun kay ate girl na masungit. Sa Manor, di na kami nagpunta kasi magagahol na kami sa time. And medyo pricey din kasi siya. Tapos, nung pumunta kami weekday, wala din naman yatang fireworks. Parang tuwing weekends lang. So, ayun, after namin doon, pumunta na kami ng Baguio Night Market para bumili ulit ng pagkain. And then, Victory Liner. For Victory Liner, medyo masikip yung first class and royal class lounge nila. So, 8 out of 10 sila doon. So, yun lang. See ya. Bye. Mwah.